Alam niyo po kasi, may mga nag-uumpugang puwersa rito sa ating lipunan pagdating po rito sa issue ng massive corruption sa flood control projects. Meron silang kanya-kanyang linya, may kanyang-kanyang naratibo, may kanya-kanyang mga script, ika nga. Sabi ni Jesus Escudero kanina, ang maliwanag daw na nagpapatakbo nitong naratibo na ito, ang meron daw script dito talaga ay itong si Ferdinand Martin Romualdez. Okay, isa-silent ko lang po yung phone ko dahil nadidistract ako. No? Gusto kong maging maayos yung ating usapan. Alam niyo po, ang pinaka-challenge dito sa ganitong diskusyon ay kung sakali busisiin natin yung isang side, papapabintangan tayo na kumakampi sa kabila. I want to make that clear na wala po tayong pakialam dito po sa either side, Jesus Escudero o si Ferdinand Martin Romualdez. Sa akin po, maliwanag po ito sa ating programa, then and now, lahat ng mga may kinalaman dito po sa massive corruption sa flood control projects and infrastructure projects, lahat yan panagutin, lahat yan parusahan, lahat yan ikulong at kung pwede, habang buhay, wala pong sisinuhin. Ito po yung mga initial impressions ko na pinapanood ko po yung manifestation ni Senator Cheese kanina. Sabi ko, parang hindi yata nakatulong kay Senator Cheese yung kanyang manifestation. Kasi kung ang kanyang layunin ay depensahan yung kanyang sarili, hindi necessarily nakatulong yung pag-focus siya rin sa opensa dun sa kanyang political enemy. In this case, si Martin Romualdez. Again, wala po akong pakialam dito kay Martin Romualdez. Matagal na po natin kinikriticize siya at sinasabi natin kung meron siyang kinalaman dito sa flood control project corruption, kailangan managot siya at marami siyang dapat sagutin. Doon pa lang po sa issue ng insertions. Hindi naman, parang malabo naman po na ang insertions na yan, na bilyong-bilyong piso, hindi alam ng nakaupong speaker ng mga panahon na yan. So yan po, pinapangunahan ko na po yung mga DDS trolls na pwedeng gamitin itong ating komentaryo para pakinabangan ng kanilang side. Magtigil-tigil kayo dyan. No? Okay. Napansin ko lang po dito kanina. Doon po sa manifestation ng Senator Jesus Escudero, alam niyo, binabanggit ko yun sa inyo lagi na, what about this? Imbis na depensahan mo yung sarili mo, nagturo ka. Parang jaywalking, hindi po ba? Nahuli ka, may pumito, oy, jaywalking. Ang sagot mo, teka, bakit ako lang? Nagja-jaywalking din sila eh. Alam niyo po, pag ang argument ng isang tao ay napunta dun sa fallacy ng whataboutism, meron na indirect admission eh. Parang sinasabi, hindi mo dinidispute yung accusation laban sa'yo. Dito sa manifestation ni Senator Cheese, meron siya mga, of course, denial. At sabi niya, papatunayan niya kanyang innocence pagdating ng panahon. Pero ang haba-haba nung kanyang speech eh. Ilang pages ba ito? Nung pinarin ko, size 12 yung font, umabot po ng 9 pages. 65 paragraphs po ito. Doon ba sa 65 paragraphs na iginugol para sa manifestation na ito, wala bang pwedeng ilagay na detalye o detalyadong tugon dun po sa mga napakaseryosong akusasyon laban sa kanya? Nagtatanong lang po. Kasi ang dami naman niyang sinabi. Hindi naman pwedeng puro opensa lang. Dapat meron ding depensa at meron pong detalye. Dahil seryoso po yung mga aligasyon laban kay Senator Jesus Escudero. Okay? So yun po yung initial impression ko rito sa kanyang manifestation. Kumbaga, ito meron siya binanggit dito, no? Ako lang talaga. Hindi po nakakatuloy yung gano'ng argumento. Ay parang, bakit ako lang? Kasi para ka umamin eh. 'Di ba? Tapos pangalawa, let's make it clear, no? Dito po sa issue na ito, wala kang makampihan eh. Kasi mukhang lahat may bahid eh. Parang pipiliin nyo na lang what shade of darkness will you be able to stomach? What shade of darkness will you be willing to support? Which should not be the case. Dahil karamihan, if not all of them, may bahid po sa issue na ito. Kaya pag inisip natin na nagtatanggol ang isa ng kanyang sarili, upo natin isipin na malinis yun. At kung magtuturo yung isa, hindi rin necessarily malinis yun. Okay? Hindi rin po nakatulong yung sinabi ni Senator Cheese na paulit-ulit sinasabi niya. Pag nagturo ka, gamit ang isang daliri mo, 3 daliri babalik sa'yo. Well, dapat dinispute niya yung nag-iisang daliring
nakaturo sa kanya. And let the others na nag-a-accuse sa kanya respond to the specific accusations against them as well. Okay. Puntahan po natin isa-isa. No? Okay. Hindi ko naman babasahin yung lahat ng 65 paragraphs dito. Pero meron lang po tayong ilang mga notes. Example. Sa paragraph number 4, pagtiyagaan nyo na po ako. No? Sabi niya, klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, may mabanggit lang na senador, habang pinagtatagpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Okay. Etong mema lang, ano to no? Pagpaparot ito nung katagam ginamit na last week niya, Senator Joel Villanueva. Yung bang mga akusasyon sa kanila talagang mema lang? Seryoso po yun eh. Di ba akusasyon nitong si Undersecretary Bernardo? Nag-deliver daw siya ng 160 million dito sa isang taong close kay Chis Escudero, si Maynard Ngu. Yung accusation naman ni Bryce Hernandez na pinatunayan o sinuportahan naman ni Henry Alcantara laban kay Joel Villanueva. Sabi ni Henry Alcantara, nagbigay siya ng 150 million na tulong doon sa di umanay tao ni Joel Villanueva, si Peng. Di ba pag pinagbintangan ka ng ganon, sagutin mo ng diretso. Tinanggap mo ba yan o hindi? Anong kaugnayan mo kay Maynard Ngu? Talaga bang nag-abot siya sa iyo ng 160? Tinanggap ba yon? O baka naman tinanggap niya, ikaw hindi mo alam. Sinita mo ba siya tungkol dyan? Maraming mga tanong na dapat sinasagot. Hindi pwedeng ganito lang ka-sweeping yung mga kataga. Tapos yung binanggit niya, klarong-klaro pong script nito, ipitin ng 3 dating DPWH officials. Naalala niya yung komentaryo po natin itong mga nakarang araw. Di ba ako mismo nagtataka? Si Yusek Bernardo, bakit hindi yata natanong tungkol dito sa possible involvement ni Jinggoy Estrada sa kickback pagdating po sa flood control projects? Lumutang na yung pangalan niya before that. Pero bakit hindi yata natanong si Yusek Bernardo about this? Kung merong script, hindi ba itong script ng Yusek Bernardo, quote-unquote, parang pumabor kay Jinggoy na isang senador? Think about it. Paragraph number 5. Simple ang patunay dito. I'm quoting Senator Chis. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman na nakaupo na totoong may hawak na mga distrito sa lugar na ginagalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Ito naman ang tanong ko. Ako, naniniwala ko, syempre, marami sa mga kongresista na yan sangkot dito. Kaya wag silang magmalinis at wag silang magmaang-maangan. Pero itong tanong ni Senator Chis sa paragraph 5, pwede rin itanong no? Kapani-paniwala rin ba yung testimonya ng mga diskaya na medyo binibida niya kanina? Yung paunang testimonya ng mga diskaya, napansin niyo po ba? Diba gustong-gusto sila agad ipasok ni Marcoleta dito sa Witness Protection Program. Diba? Merong in-skip yung mga diskaya. Yung kanilang testimonya about kickbacks, 2022 onwards, what happened between 2016 and 2022? Again, yung tanong nito si Senator Chis sa paragraph number 5, pwede rin itanong doon sa isa sa mga possible witnesses na kanyang binibida yung mga diskaya sa kanyang manifestation. Paragraph number 6, sabi niya, banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador, mas kinaklaro naman kung inyong pakikinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Teka lang po, Senator Chis. Uubo lang ako. Sabi niya, maski klaro naman kung inyong pakikinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binibigyan ng anuman. Ano po yung sinabi ni Henry Alcantara na siya mismo nag-abot ng 150 million bilang tulong dito sa tao di umano ni Senator Joel Villanueva sa Bukawi
Bulacan. Di ba ang pangalan daw ng kanyang inabutan? Peng. Wala pa ako nadidinig na malinaw na denial about it. Okay. Number 2. What about yung sinabi ni Yusek Bernardo? Siya daw yung nag-abot ng 160 million dito naman sa Maynard Ngu. Na pag ni-research ninyo, close naman pala talaga kay Senator Chis Escudero. At saka pangatlo, kung pag-uusapan po natin, again, we're still giving the senators the benefit of the doubt, pero we're just raising these questions, which I think are very legitimate when it comes to the points raised by Senator Chis Escudero earlier. Yung third point ko, babalikan ko lang po. So, ka ba nakakita na kung pag-uusapan natin malakihang bigayan, kickback o pangungumisyon, so ka ba nakakita na yung mismong senador o congressman yung tatanggap? Hindi po ba? Hindi ba malaking katangahan yun? Kung ikaw mismo yung politiko, ikaw tatanggap ng gano'ng kalaking halaga. Again, hindi ko sinasabing tinanggap nila, no? Pero generally, saka nakakita yung politiko, siya yung tatanggap nung, kunwari, bagbag na pera. Hindi po ba?